Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng Chika Pilipinas. Payag ito ni Congresswoman Leila de Lima tungkol sa posibilidad pagbabalik ng mga Duterte sa palasyo o sa poder sa Malacanang. Ito ang sabi niya: huwag nating payagan ang pagbabalik ng mga Duterte. Tiyak, magiging masama ito para sa bansa. Talagang sobrang takot nila sa isang Sara Duterte presidency. Inamin yan ni Congressman Edgar Ereses sa isang interview. Sabi niya, ang mga kasamahan ko sa civil society at mga kasamahan ko sa liberal, takot na takot sila sa isang Sara presidency to a point of compromising the truth. Parang gano'n eh. Ano yung compromising the truth? Yung katotohanan na sa Marcos Jr. administration, bilyones o trilyones na ang nalustay na pundo ng taong bayan. Ayaw nilang panagutin ang Marcos Jr. Dahil takot sila na kung panagutin o manawagan ng Marcos resign, si Sara Duterte ang papalit. Kaya may bago silang strategy ngayon. Unity resign. May subscriber ako na nag-text na sabi, General, grabe, itong mga liberal. Ang panawagan daw nila ngayong February 25, yung People's Power Anniversary, 40th year anniversary, Uniteam resign. Wala namang Uniteam. Matagal nang walang Uniteam. Bungkag lapinig na. Magkaaway na sila. So ano bang problema natin? Di ba flood control scam? Wala namang kinalaman ni BP Sara dyan sa nakawan sa pundo. Bakit nyo idadamay si BP Sara? Takot lang kayo na siyang magpresidente. Si BP Sara, hindi naman siya atat na mag-upo kagad ngayon. Never ko, may narinig na ba kayo na nanawagan si BP na Marcos resign? Sabi nga niya is, I want the president to finish his term until 2028. Only do his job. Gawin mo ang trabaho mo, Mr. President. Ganun lang. Kasi, kaya nga, umalis si BP Sara sa gabinete dahil nakikita niya, hindi ginagawa ng Pangulo ang kanyang trabaho. Nung kauupo pa lang nila, okay pa naman, nagka-cabinet meeting once a week. After that, ilang linggo lang o ilang buwan, wala nang cabinet meeting. So, anong klaseng presidente tayo? Mayroon tayong presidente na hindi man lang hindi katulad ni Tatay Digong natin noon. Nandiyan lahat ang kabinete, malala yun ng pandemic. Halos twice, 3 times na kinakausap nilang publiko, nagbibigay ng update sa nangyayari sa pandemic. Cabinet meeting talaga. Hindi lang once a week, kundi araw-araw. Kasi may pandemic. Itong atin ngayon, wala. Talagang mahina talaga ang leadership. Parang reactionary. Iba kasi yung marunong na leader, nabivisualize niya anong mangyari. Kaya inuunahan niya yung mangyari to prevent bad things from happening. Ganon ang excellent leader. Itong ating leader ngayon is
Saka na lang siya gagalaw pag nangyari na yung problema. Talagang weak leader. So, balik tayo dito sa isyo. Congresswoman De Lima, galingan ninyo pagpigil sa pagbabalik ng mga Duterte. Inaamin ng kampo ninyo, ex-Senator Drilon, inaamin niya. Let's face it, Sara is the strongest contender now. So, sinong patakbohin ninyo? Sana makonbinsi nyo si Madam Leni na tumakbo. That's your only hope. Paano? Handa ba kayong makipag-alyansa sa mga Marcoses para mas lalakas pa ang inyong pwersa? Yan ang tanong. Yan ang inaasam-asam ng ibang mga kainsuka na dilawan. Sino? Yan, si Ronald Llamas. Dilawan yan eh. Political advisor ni Pinoy. Ano sinasabi niya? Pag nabuo ang Leni PBBM tandem sa 2028, tapos ng eleksyon. Let us see. Tignan natin, Mr. Llamas. Galingan ninyo. Kung kaya ninyong magbuo ng Marcos Robredo Marcos tandem, kung kaya nyong buuin. But, sa tingin ko opinion ko lang ito, hindi papayag si Madam Leni na makipagtandem siya kay Marcos Jr. May prinsipong tao si Madam Leni. Kayo lang mga takot na makabalik ang isang Duterte sa Malacanang, gagawin nyo ang lahat. Ang inyong isinuka ay kakainin ninyo para lang ma-prevent ninyo ang isang Sara Duterte presidency. So, tingin ko, may chances na makumbinsi si Madam Leni na magtakbo. Kailang hindi pwede sa koalisyon with the Marcoses. So, may sariling kandidato ang kakampi, may sariling kandidato Marcos Camp, plus Sara Duterte, tatlong labanan na. Madadagdagan pa ng kandidato ng makakaliwa. Di 4 na sila. Panalo na po ang aming VP Sara. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Lansang on dito, ipastar no, lansang no. Balik na kambing yung nakam. Kuhan na ba? Uy, kaya kainan. Uy, salamat. Ginuubay pa. Walang ka panalangin. Panalangin manigid din sa to. Bisa sarap yung pagkasawa. Kilo sa nalang tinggali. Palita ano pa? Atong lang ita pa din yan. Ha? Tapao, kayo din yan baka. Ay, padulot. O karon niya ate, nakabalay na gyud mo nindot na gyud kayo yung atop. Salamat sa Ginoo sa nagtabang. Sa nagtabang. Naut-unta nga madugangan pa. Napay kulang. Naut-unta nga magpadayon ni kay dagan pa ang nanginanglan sa tabang nga panay panalangin. Salamat Salamat sa Ginoo sa naghatag. Sama sa amuang nga kung walang tabang di man makabalay. Tungod sa kalisod di pagid mi kabalay. Sa daghan among trabaho, mangurnal mi di mi makapalit og sen kay igo ra ipalit sa konsumo. lagi. Nakabalay gyud mi kay nay sinya hinabang. Nay panalangin. Panalangin, salamat sa Ginoo. O sige, salamat kayo ya, ate.
O nindot na gid kayo ang ilang atop.